Mula pagkabata, ulila na si Kazuya Soma dahil maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang, kaya napilitan siyang tumira kasama ang kanyang lolo. Napakalapit ng dalawa sa isa't isa at magkasamang hinarap ang bawat araw. Ngunit walang makakatakas sa batas ng buhay, ang kapanganakan, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan. Hindi naglaon, pumanaw din ang kanyang lolo, na iwang mag-isa si Kazuya sa mundo. Bago bawian ng buhay ang matanda, sinabi nito kay Kazuya na sana'y bumuo siya ng sarili niyang pamilya, upang sa huling sandali ng kanyang buhay ay maramdaman niyang naging makulay at maganda ang kanyang naging pag-iral, isang huling habilin mula sa isang nagmamahal na lolo. Ngayon, muling nagtagpo ang kanyang lolo at lola sa kabilang buhay, habang si Kazuya ay naiwan mag-isa. Samantala, sa isang malayong mundo na tinatawag na kaharian ng Elfrieden, nahaharap sila sa matinding krisis. Hindi alam ng mga pinuno kung paano haharapin ang sitwasyon, kaya't gumawa sila ng isang hakbang na hindi inaasahan, isang high-level magic ritual para mag-summon ng isang hero na makakatulong sa kanila. Walang nakakaalam kung ano ang magiging bunga ng ritual. May ilan na sabik sa resulta, ngunit ang taong tatawagin ay tiyak na hindi matutuwa. Sa kabilang mundo, nagsagawa ng hero summon ng ritual ang mga magicians ng kaharian. Mula sa loob ng kastilyo ay lumitaw ang matinding liwanag na umakyat sa madilim na kalangitan, taglay ang kapangyarihang yumanig sa buong paligid. Sa mga sandaling iyon, abala si Kazuya sa pag-aaral sa library bilang paghahanda para sa civil service exam. Habang nag-aayos ng mga libro, biglang may kakaibang nangyari, isang mahiwagang spell ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa at hinayla siya patungo sa ibang mundo. Siya pala ang nasamon ng mga magicians ng Elfrieden para maging hero ng kanilang mundo. Bumagsak siya mula sa langit, ngunit sa kabutihang palad ay ligtas siyang napunta mismo sa lugar kung saan isinagawa ang ritual. Pati ang mga magicians ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Gulat sila gaya ng mismong bida, mula sa pagiging isang ordinaryong tao ay bigla siyang naging isang hero sa isang mundo na di niya alam. Agad siyang dinala sa harapan ng hari at reyna ng kaharian, ngunit halatang iritado si Kazuya sa hindi inaasahang pagdalang ito sa kanya sa mundong ito. Hindi maitago ng hari ang kanyang kahihiyan sa harap ng hindi niya pagkakaresolba sa mga problema ng kanilang kaharian at sa katotohanang kinailangan pa nilang umasa sa isang dayuhan tulad ni Kazuya Soma. Napagtanto rin ni Kazuya na medyo naging bastos ang kanyang inasal, kaya't sinabi niya na, ipaliwanag ninyo sa akin kung ano talaga ang nangyayari rito, at tiyak na may inis din ako kapag nalaman ko ang buong katotohanan. Ipinaliwanag ng hari na sa mundong ito, maraming iba't ibang lahi ang namumuhay ng mapayapa. Ngunit 10 taon na ang nakalipas nang biglang lumitaw ang hukbo ng Demon Lord mula sa hilagang bahagi ng kontinente, dala ng pagbukas ng isang puwang na tinatawag na Demon Realm. Bumulwak ang napakaraming halimaw mula roon, na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong rehiyon. Ang Grand Chaos Empire, na may pinakamalawak na teritoryo sa buong kontinente, ang nagsilbing sentro ng pagtutulungan ng mga bansa upang labanan ang panganib na ito. Nagkaisa ang mga kaharian na magtulungan, ngunit hindi naging madali ang lahat. Napakatalino at napakahirap talunin ng mga halimaw, at naukupo na nila ang 1/4 ng kontinente, dahilan upang magdusa ang karamihan sa mga bansa. Tuluyan ng nasakop ng Demon Lord Army ang mga bansang nasa hilaga. Samantala, ang Grand Chaos Empire sa kanluran ang nanguna sa pakikipaglaban para mapigilan ang paglawak ng kapangyarihan ng Demon Lord. Subalit ang kaharian ng Elfrieden ay tumangging makipaglaban kasama ng ibang mga bansa, kaya't hiniling ng Grand Chaos Empire na magbigay na lang ng pinansyal na suporta ang Elfrieden, dahil ito raw ay digmaan para sa kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ang problema, lubog na rin sa krisis pinansyal ang kaharian ng Elfrieden kaya't hindi nila kayang magbigay ng tulong pinansyal. Dahil dito, napagdesisyonan nilang mag-summon ng isang hero mula sa ibang mundo upang tulungan silang malampasan ang krisis. Laking gulat at pagkairita ni Kazuya nang malaman niyang parang ginamit lang siya bilang kabayaran sa utang ng mga taong hindi naman niya kilala, hindi nalalayo sa pagbenta ng anak na babae para lang mabayaran ang pagkakautang. Tinanong niya kung anong mangyayari sa kanya sakaling mahulog siya sa kamay ng imperyo, pero wala ni isa ang makasagot. Litong-lito siya kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng maging isang hero sa mundong ito. Hanggang sa may isang tumayo at nagsabing, ang hero ay ang taong gumagabay sa pagbabago ng isang buong panahon. Kaunti lamang ang impormasyon tungkol sa depinisyong iyon ng hero,
kaya naging malabo ito at mahirap patunayan. Kaya't ang kinabukasan ni Kazuya Soma ay naging isang napakahirap pag-usapan. Ayon sa plano niya sa dati niyang mundo, balak lang niyang maging isang lokal na opisyal at mamuhay ng tahimik at simple. Ngunit dahil sa malas, napunta siya sa isang lugar na tila pinabayaan ng Diyos, isang mundong salat sa yaman at naghihirap ang mga tao. Makalipas ang ilang sandali, gamit ang talino ng isang future civil servant, naisip niya ang isang opinyon na naging mahalagang kontribusyon para sa kaharian. Iminungkahi niyang kailangan ng Elfriden na maging mas malakas upang hindi na ito umasa sa ibang imperyo. Isinulong niya ang estratehiyang, wealthy nation, strong army, na nangangahulugang kailangang mag-ipon ng yaman at lakas hanggang sa kayang ipagtanggol ang sarili. Marami ang hindi naniwala na maaaring maisakatuparan ito dahil tila napakalaki at komplikado ng plano, ngunit voluntaryong nag-alok si Kazuya na tumulong bilang isang hero. Dahil dito, agad na inilabas ng hari at ng mga opisyal ang lahat ng aklat at tala ng bansa para mapag-aralan ni Kazuya. Sa loob ng mahigit 3 araw na pagpupulong, biglang nagbitiw sa trono ang hari at ipinamana ito sa kanya. Ang bagong hinirang na hari, si Kazuya, ay mukhang lutang at puyat, may itim na bilog sa ilalim ng mga mata at payat na parang ilang araw nang hindi kumakain. Ikinasal pa sa kanya ang nag-iisang anak na babae ng hari, si Prinsesa Licia. Agad kumalat sa buong kaharian ang balita tungkol sa pagkakahirang kay Kazuya bilang bagong hari, at maging ang 3 marques na namumuno sa militar ng Elfriden ay labis na nabigla. Hindi nila inasahan ang ganitong hakbang, lalo't hindi nila kailanman nakita si Kazuya na kumilos sa ganitong paraan noon. Si Prinsesa Licia, na nasa malayong lugar noon at abala sa kanyang tungkulin, ay daling sumakay ng kabayo pabalik sa kabisera dahil sa takot na baka inagaw ni Kazuya ang kapangyarihan mula sa kanyang mga magulang. Ngunit sa kanyang pagdating, laking gulat niya nang makitang magkahawak kamay at masaya ang dating hari at reyna, tila wala nang pakialam sa mga usaping pampamahalaan. Samantala, labis ang pag-aalala ni Licia at takot na baka mapunta ang bansa sa maling kamay. Ngunit ipinaliwanag ng kanyang ama na nakita niya ang malaking potensyal kay Kazuya kaya siya ay voluntaryong nagbitiw sa trono. Sa huli, tinanggap ni Licia ang desisyon para na rin sa kapakanan ng kanilang kaharian. Ngunit hindi matanggap ni Prinsesa Licia ang tungkol sa kasunduan sa kasal. Kaya agad siyang nagpunta upang personal na makilala si Kazuya Soma at makita kung anong klaseng tao siya. Sa daan pa lang, iniisip na ni Licia na baka isa lang siyang walang kwentang lalaki. Ngunit pagpasok niya sa silid, bumungad sa kanya si Kazuya na abalang-abala sa pagharap sa napakaraming papeles, may itim na bilog sa ilalim ng mga mata dahil sa puyat. Tinanong siya ni Kazuya kung marunong ba siyang magbasa. Matapos niyang patunayan na siya'y may sapat na edukasyon at marunong sa basic na math gaya ng pag-add, subtract, multiply, at divide, inanyayahan siya ni Kazuya na maging kanyang assistant. Habang nagrereklamo si Licia na siya'y isang kagalang-galang na prinsesa at hindi dapat inuutusan ng ganoong gawain, inakala naman ni Kazuya na isa lang siyang bagong dagdag sa labor force. Ngunit buong seryosong ipinakilala ni Licia ang sarili bilang dating prinsesa ng kaharian at kasalukuyang bahagi ng hukbo ni Duke Carmine. Naka-assign sana siya noon para sa isang patrol duty sa mga probinsya, ngunit napilitan siyang bumalik agad sa kabisera. Ipinagtapat din ni Kazuya na siya mismo ay nagulat sa biglaang pagkakahirang sa kanya bilang hari. Tungkol naman sa kasal, sinabi niyang malaya si Licia na bawiin ang kasunduan kung hindi siya nito gusto. Upang makalakam ng pondo para sa muling pagbangon ng bansa, ipinagbili ni Kazuya ang ilan sa mga alahas ng kaharian, dahil sa oras na iyon, mas mahalaga ang kaligtasan ng mamamayan kaysa sa mga palamuti. Sa mundong ito, ginagamit ng mga tao ang ilang uri ng monsters bilang transportasyon. Bagaman walang science at technology tulad sa mundo ni Kazuya, napaka-advanced naman ng magic dito. Nalaman niyang ang mga heroes na nasamon sa mundong ito ay may taglay na espesyal na kapangyarihan. Dahil dito, isinama siya ng mga magicians ng Elfriden upang suriin ang kanyang magic. Pagdating nila sa silid ni Kazuya, nakita ni Licia na abala ang lahat sa pagtatrabaho. Ipinaalam ni Kazuya na ang taglay niyang magic ay puppet control, isang uri ng kapangyarihang nagpapahintulot na mailipat ang kanyang consciousness sa isang bagay. Dahil dito, kaya niyang kontrolin ang mga panulat at makapagsulat sa maraming dokumento ng sabay-sabay. Maaaring hindi ito mukhang marangya, pero napakalaking tulong sa trabaho. Dahil dito,
Nagagawa niyang sabay-sabay at maayos ang maraming gawain. Sa kasalukuyan, sinusuri ng kanyang pamahalaan kung aling pondo ang nagagamit ng labis sa nakaplanong budget, at kapag may nahuling opisyal na nagnanakaw ng pondo ng bayan, agad silang pinaparusahan. Sa huli, tumulong na rin si Prinsesa Alicia kay Kazuya sa laban kontra katiwalian. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ipinatutupad ngayon ang mga pulisiyang layong hulihin ang mga tiwaling opisyal at kumpiskahin ang lahat ng kanilang nakaw na yaman upang magamit sa pag-unlad ng bansa. Matapos ang isang buong araw ng pagtulong ni Prinsesa Alicia kay Kazuya Soma sa mga papeles, hindi niya namalayang nakatulog siya sa sofa. Samantala, sinamantala ni Kazuya ang pagkakataong iyon upang mapagmasdan sandali ang kanyang magiging fiancé. Ngunit bigla ring nagising si Alicia at labis ang kanyang pagkahiya nang makita si Kazuya na nakatayo sa tabi niya. Kitang-kita sa mga mata ni Kazuya ang matinding puyat at pagod mula sa magdamagang pakikipagbuno sa mga ledger, dokumento, at sandamakmak na tungkulin. Sinabi ni Kazuya kay Alicia na may nais siyang ipakita sa kanya, kaya sumakay silang dalawa ng kabayo habang papasibol pa lang ang araw. Sa kanilang pagsakay, marami silang napag-usapan. Tinanong ni Alicia si Kazuya kung may iniwang pamilya o kasintahan sa dating mundo, ngunit sagot niya, siya na lang ang natira doon. Dinala ni Kazuya ang prinsesa sa isang taniman na hindi napapakinabangan at kumakain lang ng malaking bahagi ng pondo ng estado, isang plantasyon ng koton. Sa lugar na iyon, seryosong ipinaliwanag ni Kazuya kay Alicia ang mga dapat isaalang-alang sa pagpapaunlad ng bansa sa hinaharap. Sinabi niyang kung sakaling mawala siya, si Alicia ang inaasahan niyang papalit sa pangunguna ng mga reforma at pag-unlad ng kaharian. Nagtaka si Alicia kung bakit ang isang hari gaya ni Kazuya ay bumababa pa sa kantin upang mag-agahan kasama ang mga sundalo. Ipinaliwanag naman ni Kazuya na ginagawa niya iyon upang hindi magsayang ng pera at makaiwas sa labis na marangyang pagkain. Habang nag-uusap ang dalawa, dumating si Captain Ludwon, ang pinuno ng mga knights, at nakiupo upang makasabay sa pagkain. Ipinakita ni Ludwon ang kanyang matinding interes sa mga bagong patakarang ipinapatupad ni Kazuya upang baguhin ang bansa. Gayunpaman, may alalahanin pa rin si Kazuya dahil wala siyang nakikitang sapat na mahuhusay na tao sa loob mismo ng palasyo. Isa lang ang itinuturing niyang may angking kakayahan, si Prime Minister Marks. Doon din niya nalaman na ang kaharian ng Elfrieden ay mayroong kagamitan na kayang mag-broadcast ng imahe sa buong bansa. Kaya naisip niyang gamitin ito upang mag-anunsyo ng pambansang paanyaya para sa mga may talento. Kaagad niyang ginamit ang broadcasting device at buong pusong nanawagan sa lahat ng mamamayan na pumunta sa kabisera at lumahok sa isang talent contest upang hanapin ang mga bagong taong maglilingkod para sa kinabukasan ng kaharian. Ang mga taong makakamit ng pinakamataas na tagumpay sa kanilang larangan ay agad na tatanggapin bilang opisyal sa palasyo. Sa pamamagitan ng makapangyarihang pananalita ni Kazuya Soma, nahikayat ang mga tao sa kaharian. Lahat ay naging sabik at inspirado, hindi na nila kailangang sumali mismo, sapat na ang magrekomenda ng isang may talento at may premyo pa silang matatanggap. Nang matapos ang broadcast, malinaw na nakamit ni Kazuya ang layunin niya, kaya't isang tagumpay ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Subalit si Alicia ay nagsimulang mag-alala, baka bumalik si Kazuya sa kanyang mundo kapag muling bumangon ang Elfrieden. Kaya't nagdesisyon siyang pakasalan ito upang subukang panatilihin siya sa mundong ito. Ang mga finalist ng talent contest ay dinala sa palasyo upang makaharap si Kazuya, at ang buong kaganapan ay iniere ng live sa buong kaharian. Nang humarap na sila kay Kazuya, lahat ay lumuhad maliban sa isang mandirigmang dark elf na nagngangalang Aisha. Ayon sa tradisyon ng kanilang lahi, lumuluhod lamang sila sa tunay nilang master. Ang buong tribo ng mga dark elf ay naninirahan sa isang lugar na tinatawag na Guardian Forest. Ipinaalam ni Prime Minister Marks na si Aisha ang pinakamalakas na mandirigma sa buong Elfrieden. Ngunit imbes na kunin ang gantimpala, humiling lamang si Aisha ng tulong mula kay Kazuya. Ibinunyag niya na sa Guardian Forest ay matagal nang walang tumutubong bagong punla. Napagtanto ni Kazuya na ang problema ay dahil hindi nila pinuputol ang mga dahon ng matatangkad na puno, kaya't hindi nasisikatan ng araw ang mga punla sa ilalim. Matapos marinig ang paliwanag ni Kazuya, buong galang na lumuhad si Aisha sa kanyang harapan at sumampang magiging concubine niya, sabay pakiusap na bumisita si Kazuya sa Guardian Forest upang ituro mismo kung paano ang tamang pagputol ng mga sanga at dahon.
Ang sumunod na humarap kay Kazuya ay isang napakagandang mga awit na si Juna. Nang mapansin ni Lisha ang pagkaka-interes ni Kazuya kay Juna, nakaramdam siya ng kaunting selos. Iminungkahi ni Kazuya na umawit si Juna ng isang kanta upang magbigay inspirasyon sa mga mamamayan ng kaharian. Nais din niyang subukan ni Juna na kantahin ng isang awit mula sa kanyang sariling mundo, ngunit hindi ito kabisado ni Juna. Sa kabutihang palad, nadala ni Kazuya sa mundong ito ang kanyang iPhone 16 Pro Max, na naglalaman ng kanta mula sa dating mundo, kaya't posible niyang maiparinig ito sa kanya. Kaya ibinigay ni Kazuya Soma kay Juna ang kanyang AirPods at pinatugtog ang isang kanta mula sa kanyang mundo gamit ang iPhone upang mapakinggan niya ito. Pagkatapos nyun, umawit si Juna ng isang Weibo song para marinig ng buong kaharian, at matapos marinig ng lahat ang kanyang napakagandang tinig, agad nilang kinilala ang kanyang talento. Sa kabilang banda, narinig din ni Prinsesa Roroa ng kaharian ng Idonia sa kanluran ang tungkol sa talent recruitment contest ni Kazuya. Sa kabila ng pagiging bagong hari nito, labis siyang humanga sa talino at husay ni Kazuya, at sa mga mata niya sa mga oras na iyon, tanging ang imahe ng bagong haring ito ang nangingibabaw. Ang sumunod na kalahok ay isang medyo matabang at medyo clumsy na lalaki na nagngangalang Poncho, na sa pag-akyat pa lang ay nadapa at bumagsak ng paarap. Ngunit si Poncho ay isang food review god, isang taong nakatikim na ng napakaraming masasarap na putahe sa iba't ibang panig ng kaharian. Nang marinig ito ni Kazuya, natuwa siya dahil wala pa siyang alam sa mga pagkain sa mundong iyon. Nang bigyan siya ni Kazuya ng opisyal na posisyon sa palasyo, naiyak si Poncho sa tuwa, hindi niya inakalang ang simpleng hilig niya sa pagkain ay magdadala sa kanya sa isang mataas na tungkulin. Ang bagong hari ay ante-unting minamahal ng kanyang mga nasasakupan dahil sa kanyang katalinuhan, bilis mag-isip, at malasakit sa kalagayan ng bayan. Maraming tao ang dumagsa sa palasyo upang mag-alay ng kanilang talento para sa ikauunlad ng bansa. Matapos bigyan ng gantimpala si Poncho, humarap naman ng isang lalaki na nagngangalang Hakuya. Kilala si Hakuya bilang isang taong may napakahusay na memorya at malawak na kaalaman. Tinanong siya ni Kazuya kung anong uri ng mga libro ang paborito niya, at sinabi niyang mahilig siya sa literature. Dagdag pa niya, ang paglinang ng hindi pa nalalaman na kaalaman ang dahilan ng kanyang pag-iral. Iminungkahi ni Kazuya kung gusto ba niyang maging librarian sa kastilyo, ngunit tumanggi si Hakuya at humiling na ialay ang kanyang talento para tulungan si Kazuya sa layuning maging pinuno ng buong mundo. Sa mahinahong kumpiyansa ni Hakuya at pagkakita niya sa respeto ni Kazuya kay Poncho, nabuo rin ang sarili niyang pananaw. Nagkaroon sila ng isang tensyonadong palitan ng talino, ngunit sa huli, ibinigay ni Kazuya ang posisyong ninanais ni Hakuya. Dahil dito, agad siyang itinalaga bilang military advisor, isang pambihirang talentong magiging susi sa estratehikong tagumpay ng kaharian. Dahil sa malawak na pananaw ni Kazuya Soma bilang pinuno ng bansa at sa natatanging kakayahan ni Hakuya, siya ay tinawag na ngayon bilang Black Prime Minister. Ang huling kalahok sa patimpalak ay isang batang beastman na babae na nagngangalang Tomo. Si Tomo ay may kakaibang talento, kaya niyang makipag-usap sa mga hayop. Habang pinag-uusapan ng mga tao ang talento ni Tomo, binigyan siya ng espesyal na pagkakataong makausap ng pribado si Kazuya. At matapos sabihin ng bata ang kanyang kwento, labis ang pagkabigla ni Kazuya. Sa mundong ito, ang lahat ng lahi gaya ng elf at beast folk ay itinuturing na kabilang pa rin sa iisang species ng tao. Ngunit ang demon tribe ay ibang species, kahit may mga anyo silang parang tao. Ang mga nilalang gaya ng slimy Zenli, na para sa hari ay mukhang halimaw, ay itinuturing lamang na hayop sa mundong ito. Ayon sa pananaw ng hari, ang mga monster ay mga nilalang na magkakahawig at may ilang may anyong tao, pero ang kanilang pag-iisip ay katulad lang ng mababangis na hayop. Itinuturing na walang talino ang demon tribe at hindi rin marunong magsalita ng wika ng tao. Kaya tinawag ni Kazuya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang aides, kasama si Tomo, upang kausapin sa isang pribadong silid. Doon, labis ang gulat ng lahat nang malaman nilang may kakayahan si Tomo na makipag-usap sa isang demon tribe member. Sa nakaraan, akala ng lahat ay walang kakayahang mag-isip ang demon tribe, ngunit ang mga naninirahan sa teritoryo ng Demon Lord ay matatalino, marunong gamaya sa asal ng tao, gumagamit ng sandata, at may kaalaman sa magic. Gayunpaman, gumagamit pa rin sila ng wikang ibang-iba sa wika ng mga tao.
Ikinwento ni Tomo na minsan siyang nakipagkomunika sa isang demon habang nasa kagubatan siya, at pinatawad pa siya nito at hindi sinaktan bago dumating ang mga sundalo sa kanyang kinaroroonan. Dahil dito, naisip ni Kazuya na posible palang makipag-ugnayan sa Demon Tribe, at naniniwala siyang maaring magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila. Gayunman, ayaw pa niyang ipaalam sa ibang bansa ang kakayahan ni Tomo, dahil natatakot siyang baka samantalahin ito ng ibang kaharian upang gamitin ang bata sa pansariling interes at pakikipag-alyansa sa Demon Tribe. Agad namang sumang-ayon sina Ludwan at ang iba pang opisyal sa desisyon ni Kazuya Soma tungkol sa produksyon, lalo na't ang kaharian ng Amidania sa kanluran ay patuloy na nanggugulo at nagpapasimula ng tensyon sa Alfreden. Ipinagpas siya ni Kazuya na patirahin si Tomo at ang kanyang pamilya sa loob ng palasyo upang maprotektahan ang bata. Labis na natuwa si Lisha sa balita, dahil matagal na niyang ninanais magkaroon ng isang nakababatang kapatid na babae. Ngunit agad namang tumanggi si Tomo, sapagkat kasama pa niya ang kanyang ina at nakababatang kapatid na lalaki sa isang refugee camp. Agad namang inaliw ni Kazuya ang bata at ipinaliwanag na kung siya ay magiging kapatid ng hari, automatikong magiging bahagi rin ng pamilya ng hari ang kanyang ina at kapatid, kaya maaari silang tumira sa palasyo ng walang pangamba. Inutusan niya si Prime Minister Marks na pansamantalang ipagpaliban ang opisyal na anunsyo tungkol sa pag-aampon upang may handa ang lahat. Bilang dagdag na pag-iingat, itinalaga si Tomo, ang maliit na batang rabbit girl, bilang tagapag-alaga ng mga kabayong humihila sa karwahe ng hari. Lubos ang tuwa ng bata sa natanggap niyang papel. Kinabukasan, humiram si Kazuya ng silid ni Lisha upang makaupo at gumawa ng kakaibang manika, dahil ginagamit ng mga opisyal ang kanyang sariling silid para sa bookkeeping. Ngunit nang makita silang magkasama sa loob ng kwarto, inakala ng isang maid na may nangyayaring paglalambingan sa dalawa. Mabilis namang lumabas sina Kazuya at Lisha nang mabalitaan nilang dumating na si Poncho mula sa mahabang paglalakbay. Naglakbay si Poncho sa iba't ibang kaharian at nag-uwi ng isang bag ng mga bihirang pagkain, alinsunod sa hiling ni Kazuya. Ang dala niyang bag ay hindi pangkaraniwan, ito ay isang royal treasure bag na ginagamit lamang para sa mga napakahalagang bagay. Matapos nito, agad na nag-organisa si Kazuya ng isang cooking show para sa lahat ng mamamayan. Ipinaliwanag niyang seryoso ang krisis sa pagkain ng bansa, kaya nais niyang turuan ang mga tao kung paano magluto ng mga pagkaing hindi pa nila alam na maaaring kainin. Gayunpaman, nang makita ng mga babae na ang unang sangkap ay karne ng pugita, octopus, halos magpanik sila. Ngunit sinabi ni Juna na sa mga lugar malapit sa dagat gaya ng pinanggalingan niya, karaniwan na ang pagkain ng octopus. Suot ang isang disente at malinis na apron, itinaas ni Kazuya ang manggas ng kanyang damit at pumasok sa kusina upang personal na ipakita ang kanyang kakayahan sa pagluluto. Manipis na hiniwa ni Kazuya Soma ang mga galami ng pugita, saka ito binalutan ng butter at ipinrito hanggang sa maging crispy. Kumalat agad sa paligid ang masarap na amoy nito, kaya't hindi napigilan ng marami ang matakam. Nang hawak na nila ang pagkain, nag-aatubili pa silang tikman ito, ngunit pagkapisil ng ngipin sa unang kagat, sumabog ang lasa sa kanilang panlasa. Naramdaman ng mga babae na sobrang sarap ng crispy fried octopus kaya hindi na nila mapigil ang kumain pa. Maging ang mga mamamayan ay naingganyong manghuli ng sariling pugita para makaluto rin ng ganito. Ang sumunod na putahe ay ang ugat ng isang halaman mula sa kagubatan na tinatawag na bow. Inisprinkan lang ito ni Kazuya ng kaunting asin at asukal at agad itong naging napakasarap, malutong, maalat, at bagay sa panlasa ng masa. Nais ni Tomo na matikman ito ng kanyang ina at nakababatang kapatid. Nang dumating naman sa pritong tipaklong, labis ang takot ng lahat, pero si Tomo ay masayang kumain nito dahil sa tribo ng beast folk ay karaniwan na ang pagkain ng ganitong uri. Laking gulat ni Kazuya nang malamang minarinade pala ito sa kaunting toyo bago iprito. Nang matikman niya, hindi niya napigil ang maluha, matagal na simula nang huli siyang makatikim ng lasa ng toyo gaya sa Earth. Mas lalo pang nagulat ang lahat nang ilabas ni Poncho ang bangkay ng isang Zelen, isang slime species na karaniwang natutunaw at naglalaho agad kapag nasugatan. Ngunit gamit ang isang patpat, tinamaan ni Poncho ang core ng Zelen nang hindi nasesira ang panlabas nitong balat. Pagkatapos nito, pinroseso niya ang katawan ng slime hanggang sa maging manipis at ginupit ito ng paaba na parang pansit. Nang inilagay ito sa kumukulong tubig, niluto niya ito gaya ng pagluluto ng noodles. Bagamat medyo nakakadiri sa itsura,
Inudyok ng lahat si Kazuya na siya ang unang tumikim. Bagaman may kaunting pag-aalinlangan, pinilit niyang lunukin ito para maging magandang halimbawa. Ngunit sa unang kagat pa lang, labis niyang ikinatuwa ang lasa nito at pinuri niya ito ng todo. Inilarawan ni Kazuya ang pagkain sa isang natural at nakakahikayat na paraan na nagpatakam sa lahat ng nakikinig at nagpabuo ng interes sa pagkain ng mga simpleng pagkain galing sa likas na yaman ng mundo nila. Ang pagkain ay malapot at chewy, at kapag kinagat, may kakaibang pakiramdam ito na parang may pinipisa sa loob ng bibig. Dahil kitang-kita kung gaano kasarap kumain si Kazuya Soma, agad na nagsiupo ang mga babae sa lamesa para tikman din ito. Sa harap ng lahat ng nakasaksi, naubos nila ang buong palayok ng Zelen noodles na may kasamang sabaw, at kitang-kita ang kasiyahan ng lahat. Ngunit dahil limitado ang oras ng broadcast, kinailangan ng tapusin ni Kazuya ang cooking show. Sa tulong ng palabas na ito, kahit paano ay pansamantalang naibsan ang krisis sa pagkain sa bansa. Samantala, humiling si Prime Minister Marx na payagan na siyang magretiro at bumalik sa kanyang bayan, at ipasa ang tungkulin sa bagong talinong si Hakuya. Ngunit dahil kulang pa rin ang bansa sa manpower, iminungkahi ni Kazuya na manatili na lang si Mark sa palasyo bilang isang mababang opisyal. Sa sumunod na araw, habang naglalakad sa bakuran si Kazuya, nakita niya sina Aisha at Lisha na nagsasanay ng sabayan. Ang labanan nila ay tila yumanig sa kalangitan at lupa, kaya't nabigla si Kazuya at agad silang pinigilan, baka raw magiba ang kastilyo at lalong gumastos ang kaharian na wala ng sapat na pondo. Walang malinaw na nanalo sa kanilang dalawa at sakalang tumigil ng utusan sila ng hari. Dahil day off ni Kazuya noon, inimbitahan niya si Lisha na mamasyal sa bayan at isinama rin si Aisha bilang bodyguard nila. Nag-disguise silang tatlo bilang mga estudyante ng military school upang hindi makilala. Ngunit napansin ni Kazuya na hindi bagay kay Aisha ang uniform dahil masyado itong sexy sa kanyang katawan. Sinabihan din niya ang dalawang babae na baguhin muna ang pagtawag sa kanya habang nasa labas sila. Habang naglalakad, biglang nakaramdam ng matinding gutom si Aisha, kaya't iminungkahi ni Kazuya na dumaan sila sa cafe ni Juna para kumain. Pagkarating pa lang nila, agad silang nakilala ni Juna at natukoy na nakadisguise lang sila para sa incognito na lakad. Ikinwento ni Juna na ang Zelen noodles na inimbento ni Poncho ay kasalukuyang patok na patok sa mga customer. Ngunit nang mapansin ni Lisha at Aisha kung paano tinititigan ni Kazuya si Juna nang may paghanga, hindi maitago ng dalawa ang kanilang pagkainis. Sa unang pagkikita pa lang kay Aisha, lahat ay naniniwalang isa siyang napakalakas na mandirigmang elf, ngunit ngayon, tila may pinaghahalo-halong emosyon na sa pagitan nila. Ngunit ngayon, ante-unti nang lumilitaw ang tunay na pagkatao ni Aisha, isa lang pala siyang clumsy at mahilig kumain na babae. Sa mga sumunod na pag-uusap, nalaman ni Kazuya Soma na pinapayagan pala sa mundong ito ang pagkakaroon ng higit sa isang asawa, at bilang pangunahing asawa, pinayagan siya ni Lisha na magkaroon pa ng hanggang 7 karagdagang asawa. Dahil dito, nagsimulang magplano sina Aisha at Juna na maging concubine niya. Ang kaharian ng Elfrieden ay may mahigit 100,000 sundalo, ngunit kalahati lamang ng puwersang militar ang direktang nasa ilalim ng utos ng hari. Ang natitirang kalahati ay nasa pamumuno ng 3 marques, partikular na ang infantry force ni Duke Carmine. Gayunpaman, tila hindi pabor ang 3 marques sa pagiging hari ni Kazuya, kaya may posibilidad na magkaroon ng digmaan sa pagitan ni Kazuya at ng 3 marques sa nalalapit na hinaharap. Habang nag-uusap ang lahat, biglang napansin nila ang magkaibigang sundalong nag-aaway malapit sa kanila. Si Haro, isang sundalo, ay nais kumampi kay Duke Carmine upang labanan si Kazuya, habang pinipigilan siya ng kanyang kaibigang si Kaide na kabilang sa Royal Army. Masaya si Haro dahil iniisip niyang malaking oportunidad ang digmaan para siya ay ma-promote, ngunit natatakot si Kaide na baka samantalahin ng ibang mga bansa ang kaguluhang ito upang salakayin ang kaharian ng Elfrieden. Naalala ni Kazuya ang payo ni Hakuya tungkol sa sitwasyon ng kanilang bansa pagdating sa ugnayan nito sa mga karatig bansa, wala ni isa man sa paligid ng Elfrieden ang maituturing na kaalyado. Sa kanluran, naroon ang kaharian ng Amidania na matagal nang nagbabantang sumalakay. Sa timog silangan naman ay ang Union of Eastern States, sa hilaga ay ang Duchy ng Idonia, at sa timog kanluran ay ang Republic of Tug-Ice. Higit pang nakababahala, sa timog silangan sa kabilang dagat ay naroon ang Nine-Headed Dragon Archipelago Union.
Sa kanluran naman ng Duchy ng Amandia ay ang bansa ng mga bayarang mandirigma. Ang mas nakakalungkot, ayon sa ulat, ay 0 ang bilang ng mga bansang friendly sa Elfrieden. 4 ang neutral, at 1 ang hayagang kalaban. Lubhang nababahala si Kazuya dahil sa kasalukuyan, ang kanyang bansa ay tila naiipit at nakahiwalay sa lahat. At sa gitna ng panganib ng isang civil war laban sa 3 Marques, lumalala pa ang sitwasyon dahil kay Haro na sumusuporta kay Duke Carmine para protektahan ang mga noble na nawalan ng ari-arian dahil sa reforma ni Kazuya, bagay na pinabulaanan ni Kaide dahil karamihan sa mga noble na ito ay tawoli at sangkot sa katiwalian. Dahil tawoli ang mga noble na ito, kinumpiska ang lahat ng kanilang ari-arian. Habang mainit na nagtatalo sina Haro at Kaide, biglang lumapit si Kazuya Soma sa harapan nila. Nang makita siya, agad na natigilan si Kaide at napagtanto na ang kaharap nila ay walang iba kundi ang hari ng Elfrieden. Ngunit si Haro ay nagpakita ng kawalang galang at hindi pa rin kinikilala si Kazuya bilang hari. Dahil dito, galit na sumingit si Aisha at mariing tinakat si Haro para ipaalam kung sino talaga ang nasa harapan niya. Nang malaman niyang ang mismong hari ng Elfrieden ang kinakausap niya, nang inig sa takot si Haro at literal na naihi sa kanyang pantalon. Ngunit hindi siya pinagalitan ni Kazuya, kahit pa sumapi siya sa hukbo ni Duke Carmine. Sa halip, inalam ni Kazuya na matalik na magkaibigan pala sina Haro at Kaide mula pagkabata. Kaya't ipinaalala niya kay Haro na kung patuloy siyang kakampi kay Carmine, kailangang handa siyang kalabanin si Kaide na bahagi na ngayon ng Royal Army sa ilalim ng pamumuno ni Kazuya. Sa narinig, napagtanto ni Haro na ang pagpanig kay Carmine ay nangangahulugang makakalaban niya ang sarili niyang kaibigan, kaya't nagdesisyon siyang iwan ang plano at huwag nang sumama sa rebelyon. Nang makalayo na ang tatlo, abala ang bodyguard na si Aisha sa pagtupad ng kanyang pangarap, habang pinuri naman ni Lisha si Kazuya sa husay ng kanyang naging pakikitungo sa sitwasyon. Pinili niyang sabihin ang mahirap ngunit makatotohanang mga salita upang hindi mailagay sa alanganin ang dalawang magkaibigan. Ngunit para kay Kazuya, sinabi lang niya ang tunay niyang iniisip at hindi niya pinag-isipan ng malalim ang naging epekto nito. Bigla na lang nagtanong si Lisha kung gusto bang ipahinga ni Kazuya ang kanyang ulo sa kanyang hita. Bagamat medyo nabigla, dahil narinig niyang sila raw ay magkasintahan na, unti-unti siyang naging kampante at mahiyain niyang ipinatong ang ulo sa kanyang hita. Habang nakahiga, napag-usapan ng dalawa ang tungkol sa kanilang kinabukasan. Sinabi ni Kazuya na ang makapagpakasal sa taong mahal mo ay napakaganda. Dahil dito, seryosong tinanong ni Lisha kung wala pa ring nararamdaman si Kazuya para sa kanya sa hinaharap. Nabigla si Kazuya sa tanong at hindi agad nakasagot, kaya't pareho silang natahimik. Para maputol ang tensyon at nakakailang nakatahimikan, biglang nagsalita si Aisha na kunwari natutulog lang at nagrereklamo kung hanggang kailan pa siya magpapanggap. Dahil dito, agad bumalik sa ayos sina Kazuya at Lisha, parehong namula sa hiya. Makalipas ang ilang araw, natapos na ni Kazuya ang manika at ginamit niya ang kanyang puppet control technique upang manipulahin ito. Habang naglalaro siya ng manika, bigla siyang pinatawag ng ama ni Haro na gustong makipagkita sa kanya. Lumabas na ikinwento pala ni Kaide sa ama ni Haro ang lahat ng nangyari sa cafe ni Juna. At bilang isang general sa ilalim ng utos ni Kazuya Soma, binigyan nito ng matinding palo si Haro dahil sa balak nitong kumampi kay Duke Carmine. Ngunit pinayuhan siya ni Kazuya na huwag masyadong malakas ang palo, baka mawalan pa siya ng tagapagmana. Sa halip na parusahan si Haro ng husto, inanyayahan niya itong sumali sa Royal Army bilang deputy team leader sa grupo ni Kaide. Pagkatapos nito, humiling ang ama ni Haro na makausap si Kazuya ng pribado. At nang marinig niya ang kwento, lubos na ikinagulat ito ni Kazuya. Palihim niyang ipinadala ang kanyang puppet upang sumali sa isang adventurer group sa lungsod. Layunin niyang gamitin ang puppet para mag-imbestiga sa ilalim ng lungsod, partikular sa mga underground sewers. Sa kanilang paglusong sa ilalim ng syudad, matagumpay nilang napatay ang maraming monsters. Ngunit ang buong grupo ay inakala na ang puppet ni Kazuya ay isang tunay na tao. Mula sa mga higanteng puting ahas hanggang sa tila dinosaur na nilalang, kayang-kaya ng puppet ang mga ito. Ngunit sa pagkakataong iyon, hinarap nila ang isang kulay ube na halimaw na napakabangis. Umaagos ang malapot at nakakakilabot na laway mula sa bunganga nito. Dahil sa takot, nagpa siya ang grupo na tumakbo palayo dahil hindi nila kayang labanan ito. Sa kalagitnaan ng pag-atres, nadapa ang puppet ni Kazuya.
Nang sandaling iyon, may isa sa mga kasamahan ang naghagis ng bomba sa halimaw. Sa sobrang sakit, pinakawalan ng halimaw ang napakaraming bala mula sa kanyang katawan. Nang may isa sa mga kasamahan na muntik ng tamaan ng stray bullets, ginamit ng puppet ang sarili nitong katawan upang protektahan siya. Sa huli, matagumpay na nakalabas ang buong grupo mula sa dilim ng tunnel. Pagdating sa labas, nilinis ng babae ang puppet at taos-pusong nagpasalamat sa pagsagip nito sa kanya. Lahat ng miyembro ng grupo ay curious kung ano ang iniisip ng puppet sa mga oras na iyon. Sa bawat balik mula sa eksplorasyon, si Kazuya mismo ang naglilinis sa kanyang puppet ng maigi. Isang araw habang nililinis niya ito, biglang pumasok si Lisha. Nang makita niya ang puppet, pabirong sabi niya, parang mas malaki ito kaysa sa dati, hindi ba? Ngunit hindi na niya binanggit ang tungkol sa sukat, ipinaliwanag na lang ni Kazuya na ipinadala niya ang puppet sa ilalim ng lungsod upang makita ang kondisyon ng mga underground passages. Kinabukasan, tinipon niya si Lisha at ang iba pang opisyal ng estado upang pasalamatan sila sa kanilang walang sawang pagsusumikap araw at gabi para sa ikabubuti ng kaharian. Sinabi rin ni Kazuya Soma na ang mga opisyal ng kanyang pamahalaan ay ang kanyang tunay na kayamanan, at dahil sa kanilang sipag at kontribusyon ay may sapat na silang kapital upang itayo ang lungsod ng Venet Innova. Ipinahayag niya kay Lisha ang plano niyang magtayo ng isang coastal city sa Katimugan, na magiging sentro ng kalakalan, pagbili, pagbenta, at pag-export ng mga produkto mula sa Elfrieden. Sa Bay Area ng lungsod na ito, balak niyang itayo ang isang malaking daungan. Ang pagtatayo ng bagong lungsod ay magiging napakakombinyente para sa transportasyon ng mga kalakal sa lupa man o sa tubig. Kapag naging matagumpay ito, magiging sentro ito ng kaharian, at ang mga kalsadang nakapalibot dito ay parang mga ugat na magdadala ng daloy ng yaman sa buong bansa. Maingat at malinaw na ipinaliwanag ni Kazuya kay Lisha kung gaano kahalaga ang maayos na distribusyon ng mga kalakal. Talagang taglay niya ang isang malawak at malayong pananaw para sa kinabukasan. Nang ipinresenta niya ang planong ito sa mga opisyal ng korte, hindi maitago ng lahat ang kanilang pagkagulat, nakanganga ang ilan. Pagkatapos ng presentasyon, inanunsyo niya na bilang pasasalamat, magkakaroon sila ng 5 araw na day off. Balak sana niyang bigyan sila ng medalya, ngunit labag ito sa ipinapatupad niyang austerity policy para sa kaharian, kaya't imbes ay pinayagan niya silang kumuha ng ilang bote ng alak mula sa tagapagbenta bilang simpleng gantimpala. Pagkatapos ng pagpupulong, nagtanong si Lisha kung hindi ba medyo sobra ang ginagawa ni Kazuya. Inamin naman ni Kazuya na nagsimula siya ng trabaho ng maaga kaya medyo lutang ang kanyang isip. Ngunit nag-aalala si Lisha para sa kalusugan niya, lalo na't hindi na siya halos nagpapahinga. Biniro naman ni Kazuya na kung sakaling mamatay siya, pwede namang mag-summon muli ng panibagong hero ang Elfrieden. Ngunit habang inaantok siya at paid lip na, bumulong si Lisha na si Kazuya lang ang kailangan niya, sabay bigay ng isang masidhing halik. Kinabukasan, tumungo na si Kazuya at ang kanyang grupo sa Katimugang Baybayin upang simulan ang pagtatayo ng bagong lungsod. Ngunit agad siyang sinabihan ni Ludwon na tinututulan ng mga lokal na residente ang proyektong ito. Ayon kay Ludwon, naniniwala ang mga taga-nayon na magagalit ang Sea God kung itatayo ang lungsod sa lugar na ito. Nang marinig ang tungkol sa Sea God, naging mapagduda si Kazuya at agad tinanong si Lisha kung totoo nga bang may ganoong nilalang sa panahong ito. Nauutal si Lisha sa pagsagot at sinabing may mga taong naniniwala sa mga Diyos na iyon, ngunit para sa kanya, baka wala naman talaga sila. Maging ang mga tauhan ni Kazuya ay naniniwalang isa lamang itong pamahiin. Kaya't pinuntahan niya ang matandang pinuno ng nayon upang personal na alamin kung bakit tinututulan ng mga lokal ang pagpapatayo ng lungsod. Sa unang pagkikita, nagpakita pa ng mayabang at may mataas na tingin sa sarili ang matandang pinuno ng nayon. Ngunit nang marinig niyang ang kaharap niya ay ang mismong hari ng kaharian, wala na siyang nasabi kundi ang may paggalang na, Your Majesty. Mula roon, naging seryoso ang pag-uusap ng lahat sa matanda. Isinalaysay nito ang kwento na ipinapasa-pasa na sa bawat henerasyon, na ang lugar na iyon ay lubhang mapanganib kaya't walang naglalakas loob na manirahan doon. Ipinaliwanag ng matanda na ang bahagi ng dagat na iyon ay nasasakupan ng isang sea god, at sino mang magtatangkang magtayo ng lungsod doon ay lulubugin ng dagat sa isang iglap gamit ang isang higanteng alon. Ngunit ang kwento tungkol sa sea god na kayang magbunsod ng dambuhalang alon ay naganap daan-daang taon na ang nakalilipas.
Napagtanto ni Kazuya Soma na ang tinutukoy ng matanda na Sea God ay walang iba kundi ang isang tsunami. Subalit dahil sobrang tagal ng pagitan ng mga tsunami, hindi ito batid ng mga opisyal na tumutulong sa kanya. Gayunpaman, hindi ito naging dahilan para sumuko si Kazuya sa plano niyang itayo ang magiging puso ng bansa. Sa halip, bahagyang binago niya ang estratehiya, imbes na itayo ang lungsod sa orihinal na lokasyon, inilayo niya ito ng kaunti pa sa timog upang hindi agad masapul kung sakaling dumating ang isang tsunami. Nais pa rin niyang matiyak na ang bagong lungsod ay matatag at handang harapin ang sakuna. Ipinaliwanag niya ang mga palatandaan ng isang paparating na tsunami, ayon sa karanasan ng mga nakatatanda sa nayon, ang malakas na pag-uga ng lupa, o tinatawag na earthquake. Ipinaliwanag ni Kazuya na ang mga lindol sa ilalim ng dagat ay dulot ng paggalaw ng mga fault lines na siyang nagpapataas at nagpapababa ng seabed. Habang patuloy siyang nagpapaliwanag, namangha ang lahat, nakanganga at walang masabi. Nang mapansin ni Kazuya na medyo napahaba na ang kanyang paliwanag, tumigil na rin siya. Sa huli, sinabi niya na kung sakaling magkaroon ng tsunami, kailangang may handang evacuation area sa mataas na lugar para sa mga naninirahan sa Bay Area. Kailangan din nilang ipakalat ang kaalaman na ito sa mga tao. Sa kabilang dako, nakaupo lang sina Alicia at Aisha habang nakikinig, ngunit wala silang nais idagdag. Sa halip, hinangaan nila si Kazuya sa kanyang kasipagan at malasakit sa bayan. Sinabi ni Aisha na talagang nagmamalasakit ang kanyang kamahalan sa kaharian. Dahil dito, tinanong ni Alicia si Aisha kung may gusto ba ito kay Kazuya. Hindi nag-atubili si Aisha at agad na tumayo, buong tapang na sinabing labis ang kanyang respeto sa kanyang kamahalan. Sa mundong ito, kahit may kakayahan pa ang sangkatauhan na gumawa ng higanteng battleships para sa karagatan, wala pa rin silang teknolohiyang makalikha ng makina na kayang magpaandar ng sarili ang mga barko. Kaya't napilitan silang sanayin ang isang uri ng Sea Dragon upang hilahin ang mga sasakyang pandagat. Sa utos ni Kazuya Soma, ipinadala ni Kaide ang isang grupo ng mga Royal Soldiers patimog upang magsimula sa paggawa ng mga kalsada para sa bagong lungsod. Nang makita ni Haro na ang mga sundalo mismo ng kaharian ay nagtatrabaho bilang mga tagapagtayo ng kalsada, hindi niya maitago ang kanyang pagkadismaya. Ngunit gaya ng isang tahimik na kabibe, hindi na lang siya kumibo lalo na't kaharap nila si Kazuya at kitang-kitang seryoso ang mga sundalo sa kanilang gawain. Halatang pagod na pagod ang lahat at imbes na work uniform, puting kamiseta pang labor ang suot nila. Pagsapit ng tanghalian, tinikman ni Haro ang isang ulam na inimbento ni Kazuya na tinawag na ginger grilled meat, at agad niya itong pinuri bilang masarap. Dito niya tuluyang kinilala ang galing ni Kazuya sa pagluluto. Samantala, sinundan ito ni Kaide ng kwento tungkol sa kung paanong ipinadala ni Kazuya ang ilang tao sa tribo ng mga wolf upang kumuha ng mga pampalasa para sa pagluluto. Bukod sa natulungan ng tribo na kumita, nagkaroon pa ng mas masarap na pagkain ang mga mamamayan ng kaharian, isang matalinong hakbang na tumama sa dalawang layunin. Idinagdag din ni Kaide ang iba pang inisyatibo ni Kazuya para mapabuti ang food distribution, tulad ng pagpapagawa ng mga bagong kalsada at food innovation. Dahil dito, malaki ang ibinaba ng food scarcity sa kaharian. Namangha si Haro, hindi niya inaakalang ganoon kalawak at kalalim ang pananaw ni Kazuya. Matapos kumain, sinabi ni Haro na matutulog muna siya sandali, at hindi na siya nagulat nang malaman na mismong si Kazuya rin ang nag-encourage ng siesta o pagtulog pagkatapos kumain upang tumaas ang productivity. Pagkatapos ng pahinga, lumabas na muli si Kazuya kasama ang grupo upang suriin ang konstruksyon ng mga kalsada sa kanayunan. Nilapitan niya si Haro at niyaya itong sumama sa pag-inspeksyon, bilang kasiyahan at din bilang pagsasanay. Ipinakita ni Kazuya na ang mga bagong kalsadang ito ay sapat ang tibay upang kayanin ang bigat ng mga beast na humihila ng mga kariton. Bukod pa rito, nagtanim din siya ng mga demon-repelling trees, mga punong kahoy na naglalabas ng vibrisyon na kinaiinisan ng mga halimaw at mababangis na hayop, para mapanatiling ligtas ang ruta ng kalakalan at transportasyon. Ang mga punong itinanim ni Kazuya Soma ay nagsisilbing natural na panangga upang pigilan ang mga mababangis na hayop na makapasok at maghasik ng pinsala. Ngunit sa likod nito, makikita rin ang pagiging masinop at maingat ni Kazuya, hindi niya ito itinanim ng masyadong dikit-dikit o masyadong hiwa-hiwalay, kundi may tamang pagitan upang hindi maapektuhan ang ibang hayop sa paligid. Ginamit din ni Kazuya ang mga barkong may kakayahang magliwanag sa gabi bilang street lights sa paligid,
na lalo pang nagpapatunay sa kanyang inobatibong pag-iisip. Habang nag-uusap ang lahat, biglang dumating ang isang messenger bird kay Aisha. Laking gulat at panik ang naramdaman niya nang malaman na niyanig ng lindol ang kanyang nayon. Mahigit kalahati ng kanyang elf village, kasama na ang maraming miyembro ng tribo, ay natabunan ng gumuhong lupa. Agad na inaliw ni Kazuya si Aisha at inutusan ang mga sundalong nasa lugar na tumulong sa rescue mission. Nang mag-atubili si Aisha, sinabi ni Kazuya na nasa posisyon siya upang makapag-utos at makapagtawag ng tulong, kaya't wala siyang dapat ipag-alala, hayaan na lang niya itong tumulong. Sa narinig, napaluha si Aisha sa tuwa at pasasalamat. Pinayuhan siya ni Kazuya na pangunahan ang mga sundalo papasok sa Guardian Forest upang agad na mailigtas ang mga nasugatan. Huwag nang magdalawang isip, ang disaster relief ay isang laban kontra sa oras. Agad namang kumilos si Kaide upang magmabalisa ng karagdagang puwersa. Si Lisha naman ay inutusan ni Kazuya na bumalik sa kabisera upang humiling ng karagdagang rescue team, at iulat kay Hakuya ang pangangailangang ipadala ang relief goods patungo sa nayon ng mga elf. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Lisha at agad siyang umalis. Ngunit lumitaw ang panibagong problema, ang biyahe mula sa kanilang kinalalagyan hanggang sa elf village ay aabutin ng 2 araw. Wala nang mas mabilis na paraan, tinanong ni Kazuya si Haro kung may magic bang kayang mag-teleport sa isang iglap sa lugar ng sakuna. Napahiya si Haro sa tanong at binalik ito kay Kazuya, kung may ganoong magic, bakit pa sila nagpapakahirap gumawa ng mga kalsada? Sa totoo lang, gusto na niyang suntukin si Kazuya para maibsan ang pagkainis niya, pero pinigilan niya ang sarili. Habang pilit nag-iisip ng ibang paraan, napadaan ang isang karwaheng hinihila ng hayop, at biglang pumasok ang isang ideya sa isip ni Kazuya. Sa tulong ng mga karwahe, nakarating ang rescue team sa elf village. Doon, kinausap ni Kazuya ang ama ni Aisha, na siya ring pinuno ng nayon, upang alamin ang tunay na sitwasyon. Ipinaalam niya na nagdala siya ng 50 Imperial Guards para sa agarang tulong, at makalipas lang ng ilang araw, darating pa ang ikalawang rescue team na may dalang mga relief supplies para sa lahat ng nasalanta. Sinabi ng pinuno ng nayon na ang pagguho ng lupa ay naganap sa silangang bahagi ng kanilang lugar. Mahigit sa 100 katao ang nasawi at mahigit sa 40 pa ang nawawala. Agad na sinabi ni Kazuya Soma, punong nayon, pakiusap, gumawa kayo ng listahan at tiyakin ang eksaktong bilang ng mga biktima. Magtalaga rin ng mga tao na magbabantay sa bundok, kapag may pagyanig o kakaibang tunog mula rito, agad na iulat. Lumapit si Aisha at voluntaryong kinuha ang misyong ito. Pumayag ang kanyang ama, sapagkat madalas siyang maglaro sa kagubatan kasama ang kanyang mga kaibigan kaya kabisado niya ang mga daan at likuan nito. Madali rin para sa kanya na yayain ang mga kaibigan upang tumulong. Nang maunawaan ni Kazuya ang kabuuang anyo ng lugar, agad niyang inutusan ang mga sundalo na simulan ang paglikas at pagsagip sa mga taong natabunan ng lupa at bato. Inatasan niya ang lahat na huwag masyadong magpakapagod. Kung makakakita ng bagong guho o panganib, agad na umurong para sa kaligtasan. Sama-sama silang nagtrabaho sa paghahanap at pagliligtas sa mga nawawala. Ginamit ni Kazuya ang isang kahoy na daga, isang maliit na puppet na may kakayahang gumapang sa ilalim ng guho upang makatulong sa rescue operation. Dahil dito, naligtas niya ang isang taong naipit sa ilalim ng malaking punong kahoy. Matapos ang buong operasyon, taos-pusong nagpasalamat ang ama ni Aisha sa tulong ni Kazuya at ng kanyang mga tauhan. Gayunpaman, hindi na isalba ang lahat, marami pa rin ang namatay habang hinihintay ang pagdating ng rescue team. Isang lalaki, na nawalan ng asawa dahil sa landslide, ang nagsabi ng mabibigat na salita kay Kazuya dahil sa sobrang hinanakit, ngunit nauunawaan ito ni Kazuya at hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Ipinaliwanag ni Aisha sa labas na ang lalaking iyon ang pinakatutol sa prunang o pagputol ng mga dahon at sanga sa gubat, sapagkat naniniwala siyang may misyon ang kagubatang iyon at kapag ginupit ang mga puno ay para na ring pinahina ito. Dahil dito, muling nagpaliwanag si Kazuya kung bakit mahalaga ang pruning, kung paano ito dapat gawin sa tamang paraan upang mapanatiling buhay ang buong ecosystem. Sa kanyang puso, pinagbuntunan niya ng sisi ang sarili dahil hindi siya nakarating kaagad upang iligtas ang lahat ng biktima. Matapos ang kanilang tungkulin sa nayon, nagpaalam na ang hukbo at bumalik sa kaharian. Nakatayo si Aisha sa isang bato, tahimik na pinagmamasdan ang mga sundalong pagod at puyat na tumulong sa kanilang nayon.
Maging si Kazuya ay kitang-kitang bagbog sa pagod, ngunit hindi niya ipinakita ang hinaing, tanging dedikasyon lamang sa kanyang tungkulin ang nangingibabaw. Sinisinili siya ang sarili dahil hindi siya nakatulong sa pagsagip. Ngunit pinayapa siya ni Kazuya Soma, sinabing malaki na ang naitulong niya sa pamamagitan ng pagtawag ng tulong at pagmobilisan ng rescue. Ipinaalala niya na ginawa ng lahat ang kanilang makakaya. Ngunit bumaling si Kazuya sa sarili at sinabing siya ang may pagkukulang bilang hari, na bukod sa pamumuno, tungkulin din ng isang pinuno na magplano at maging handa sa mga biglaang sakuna. Inamin niyang naging pabaya siya sa aspeto ng paghahanda. Pinakalma siya ni Lisha, sinabing ginawa niya ang lahat ng maayos at hindi dapat niya sisihin ang sarili. Ngunit isa-isa pa ring binanggit ni Kazuya ang mga bagay na hindi pa niya nagagawa o nagkukulang pa siya. Kung hindi niya sana ito inisa-isa, baka hindi pa ganoon kabigat. Pero nang kanyang ay lahad ang lahat, lumitaw na talagang marami, kaya't hindi niya napigilan ang maiyak sa labis na pagod at stress. Pagbalik nila sa kabisera, bumisita si Juna sa silid ni Kazuya dahil nag-aalala siya sa kalusugan nito. Sa mga nakaraang araw, sunod-sunod na krisis ang kinailangan niyang tugunan, lalo na ang lindol sa nayon ng mga elf. Pagbukas niya ng pinto, sa halip na makita si Kazuya na nakaupo sa mesa at seryosong nagbabasa ng dokumento, nadatnan niya itong nakahiga sa kama, hawak pa rin ang mga papel. Nang makita si Juna, mabilis na itinabi ni Kazuya ang mga ito. Tinanong siya ni Juna, hindi ka pa rin ba nakakatulog ng maayos? Inamin niyang pagod na siya sa dami ng iniisip kaya hirap na siyang makatulog. Pumasok si Juna sa silid at sinabing, matulog ka muna. Bagamat naguguluhan, sumunod si Kazuya at mahinahong humiga. Inawitan siya ni Juna ng isang napakalambing na awit hanggang siya ay makatulog. Samantala, nagtipon ang tatlong duke upang pag-usapan kung kikilalanin ba nila si Kazuya bilang lehitimong hari ng Elfrieden. Sinabi ni Duchess Walter na simula nang manungkulan si Kazuya, ante-unting umasenso ang pamumuhay ng mga mamamayan, kaya't buong puso niya itong sinusuportahan bilang opisyal na hari. Ngunit tutol si Duke Carmine, hindi niya matanggap na ang isang nilalang mula sa ibang mundo ang maging pinuno. Si Duke Castor naman ay naghayag ng intensyon na makipag-alyansa kay Carmine upang patalsikin si Kazuya mula sa trono. Dahil dito, hindi na napigilan ni Duchess Walter ang sarili. Tumayo siya at tinanong kung ganoon ba talaga katindi ang pagnanasa ni Castor sa trono. Ngunit sagot ni Duke Castor, ang nais lamang niya ay maibalik sa trono si dating Haring Albert upang ibalik ang dating kaayusan ng kaharian. Hiniling ni Duchess Walter kay Duke Castor na, sakaling matalo siya sa nalalapit na labanan, tuluyan na nitong putulin ang ugnayan sa kanyang asawa at mga anak, dahil ang asawa at mga anak ni Castor ay siya ring anak at mga apo ni Walter. Ngunit ang panganay na anak na babae ni Castor, si Connor, ay matapang na nagpahayag ng kagustuhang lumaban sa tabi ng kanyang ama. Ang dahilan niya ay galit siya kay Kazuya Soma dahil inalis nito sa trono si dating Haring Albert at pinatalsik sa poder, at higit pa roon, dahil hinawakan daw ni Kazuya si Lisha, isang bagay na hindi matanggap ni Connor. Samantala, sa kabilang kaharian ng Idonia, napansin na rin ni Haring Gauselen na malapit nang pumutok ang civil war sa kaharian ng Elfrieden. Kaya't lihim siyang nakipagsabuatan kay Prinsipe Julius upang salakayin ang mga kahariang Alfred at Wright sa mismong panahon ng kaguluhan. Ngunit tumutol si Prinsesa Zora, at sinabing hindi dapat umatake sa Elfrieden, lalo na't kapwa rin sila ng Amidonia ay naghihikahos sa kahirapan. Sa kabilang banda, matapos isumite ni Hakuya ang ulat tungkol sa pinakahuling ani, inihayag niya kay Kazuya na halos sapat na ang kanilang supply ng pagkain, kaya maaari na silang lumipat sa susunod na hakbang. At ang susunod na hakbang ni Kazuya ay ang expansion, ang layuning sakupin ang mga karatig bansa. Samantala, si Gaius ng Amidonia ay tinipon na ang lahat ng general para ihanda ang pagsalakay sa Elfrieden. Ang malinaw na target ay ang rehiyong sagana sa pagkain sa timog kanluran ng Elfrieden. Ngunit isang sibil na opisyal na nagngangalang Cobbett ang nagpakita ng pagtutol sa plano. Bago pa siya makatapos ng pagsasalita, sinalubong siya ng sapatos ng hari sa mukha. Inireklamo ni Gaius na araw-araw na lang ay naririnig niya ang mga linyang tulad ng, hindi ito ang tamang panahon, o, kailangan pang ayusin ang ganitong pulisya. Ngunit ang resulta ay pareho pa rin, talo pa rin sila. Ngunit iginiit pa rin ni Cobbett na kung unilateral na umatake ang Amidonia sa Elfrieden, siguradong matatanggap nila ang matinding batikos mula sa ibang bansa,
dahil lahat ng bansa ay lumagda sa tinatawag na Human Declaration. Ito ay isang kasunduan na naglalayong pigilan ang Demon Lord territory sa patuloy na pagpapadala ng hukbo patimog. Ayon sa kasunduan, ang imperyo na may pinakamalawak na sakop at pinakamalakas na militar ang mamumuno sa pagpigil sa paglusob ng mga halimaw at demon tribes. Kaya't hinihikayat ng Human Declaration ng buong sangkatauhan na itigil muna ang anumang panloob na alitan at magsanib puwersa para sa iisang layunin. Mayroong 3 pangunahing clause sa kasunduang ito. Isa sa mga pangunahing clause ng Human Declaration ay ang pagbabawal sa anumang pagbabago ng pambansang hangganan sa pamamagitan ng labanan sa pagitan ng mga tao. Ibig sabihin, kung unilateral na salakayin ng Amidonia ang Elfrieden, maaaring makialam ang imperyo, dahil naniniwala ito na dapat ay magkaisa ang lahat ng kahariang pantao upang labanan ang Demon Tribe, at hindi dapat maglabang isa sa isa. Gayunpaman, dahil ang Elfrieden ay hindi kailanman sumali sa alyansa ng mga tao laban sa Demon Tribe, naniwala si Prinsipe Julius na walang kaugnayan ang pagsakop sa Elfrieden sa nilalaman ng kasunduan. Dahil dito, si Cobbett ay tuluyang sinibak sa kanyang posisyon. Samantala, si Kazuya Soma ay nakipag-ugnayan na sa 3 duke sa pamamagitan ng isang communication device. Matapang niyang ipinahayag na kung mula ngayon ay hindi na sila susunod sa kanyang mga utos, ituturing niya silang mga taksil. Agad namang nagtanong si Duchess Walter kung ano ang balak ni Kazuya para sa mga teritoryo ng 3 duke. Ipinaliwanag ni Kazuya na kung susunod sila sa kanya, hindi niya gagalawin ang kanilang mga teritoryo. Bukod dito, pagsasamahin ang hukbo ng 3 duke sa Imperial Guard, at lilito ang isang bagong, makapangyarihang puwersa ng militar. Wawakasan din ni Kazuya ang pribilehiyo ng mga duke na magpanatili ng sariling hukbo sa kanilang mga teritoryo. Naniwala ang mga duke na malawak at makatwiran ang pag-iisip ni Kazuya. Muli, nagtanong si Duchess tungkol sa lungsod na itinatayo ni Kazuya, malamang ay dahil sa takot na maapektuhan ang kanyang nasasakupan kaya't nagtanong siya ng maaga para matiyak ang intensyon ng hari. Nang makatanggap siya ng kasiyasang sagot, malinaw na ibinoto na niya si Kazuya bilang tunay na hari. Subalit sina Duke Vargas at Duke Castor ay nanatiling tutol sa pagkilalang iyon. Gayunman, may kakaibang kilos si Duke Vargas, tanging 100 sundalo lamang ang kanyang ipinatawag, habang ang natitirang puwersa ay hindi niya ginalaw, pinananatiling neutral. Ipinapakita nito na sa kaloob-looban niya, kinikilala niyang malaki ang posibilidad na matalo siya. Samantala, pinagsanib na ang infantry force ni Duke Carmine at air force ni Duke Castor upang pabagsakin si Kazuya at ibalik sa trono si dating Haring Albert, ang ama ni Licia. Bagamat magkakalaban, nagpakita pa rin sila ng pagiging makatao, iniisip pa rin nila ang kapakanan ng bawat panig. Pagkatapos nito, pinutol ni Licia ang kanyang mahabang ponytail bilang simbolo ng kanyang matibay na desisyong suportahan si Kazuya. Bilang kanyang dating master, dama ni Duke Carmine ang paninindigang iyon, at labis siyang naapektuhan. Matapos umalis sa group call sina Duke Carmine at Duke Castor, biglang lumitaw si Juna sa tabi ni Duchess Walter. At lumabas na si Juna pala ay apo ng matandang Duchess Walter. Ipinahayag ni Juna sa kanyang lola na si Kazuya Soma ay isang malinis at matuwid na hari. Dahil dito, agad niyang kinilala si Kazuya bilang opisyal na hari ng Elfrieden. Sinabi rin niya na hindi kailangang lumaban si Kazuya ng mag-isa, nasa tabi niya palagi ang kanyang mga tapat na kaalyado. Samantala, pinamunuan ni Gaius ng Amidonia ang 30,000 sundalo at pumasok sa teritoryo ng Elfrieden sa pamamagitan ng Yusen Gorge. Ang una niyang target na sakupin ay ang lungsod ng Antamera na nasa border area. Dahil ayaw makipaglaban ng Lord ng Antamera, agad siyang sumuko. Ngunit sa loob ng lungsod, hati pa rin ang mamamayan, may mga gusto ng kapayapaan at ayaw lumaban, habang ang iba na may buo ang loob na lumaban hanggang dulo. Walang gustong sumuko sa isa't isa, dumulog ang Lord kay Gaius upang hilingin ang kaunting palugit, ngunit wala siyang pakialam. Sinabi nitong pwede siyang umatake anumang oras, sa takot, yumuko na lang nang nanginginig ang Lord at nakiusap na bigyan siya ng kaunting panahon upang kaagad makuha ang opinyon ng mga tao sa lungsod. Matapos makatanggap ng mungkahing estratehiya, pumayag si Gaius na maghintay muna kaysa biglain ang pag-atake, upang maiwasan ang malawakang pinsala sa kanyang puwersa. Kaya bumalik ang Lord sa lungsod upang subukang hikayatin ang lahat na sumuko. Samantala,
nagsimula na ang matinding sagupaan sa pagitan ng tropa ni Kazuya at infantry force ni Duke Carmine. Sa loob lang ng isang gabi, pinagamit ni Kazuya sa lahat ng sundalo ang Earth Magic upang magtayo ng isang fortress mismo sa harap ng kuta ni Carmine. Ayon sa babaeng may buntot ng daga, ito ay tinawag ni Kazuya na One Night Castle Project. Isa na namang kahanga-hangang plano, talagang likas kay Kazuya ang paggawa ng mga bagay na hindi inaasahan ng iba. Matapos mabaygo ang negosasyon sa mga duke, agad niyang ipinag-utos sa 10,000 Imperial Guards na buuin ang fortress. Ang estruktura ay tinaguriang Giant Rhino Ship on Land dahil sa laki at tibay nito. Ngunit bilang tugon, inilabas ni Duke Carmine ang ilang kanyan upang bombahin ang fortress ng tropa ni Kazuya, isang hakbang na inaasahan na rin ni Kazuya sa kanyang plano. Ang unang putok ng kanyan ay agad nakagawa ng malaking butas sa fortress. Sumunod pa rito ang sunod-sunod na mga bala na parang ulan na bumagsak sa kuta. Sa gitna ng pag-atake, biglang dumating ang mga mandirigma mula sa tribo ng Dark Elf upang tumulong kay Kazuya Soma bilang ganti sa pagtulong nito sa kanila noong lindol. Kahanga-hanga ang lakas ng mga kabataang elf, sa simpleng mga pana lamang ay nawasak nila ang malalaking cannonballs. Ayon pa sa kanila, mas madali raw itong tamaan kaysa sa mga agila. Kasunod nito, inutusan ni Lurwan ng cavalry na lumabas ng fortress upang wasakin ang mga kanya ni Duke Carmine. Parang bagyong dumaluyong ang mga sundalo sa labanan, lahat ay sabik at puno ng determinasyong ipagtanggol ang kanilang payapang pamumuhay. Ginamit nila ang fire magic upang tupukin ang mga kanyan, at sa simula pa lang ng labanan ay nakakamit na nila ang matitinding tagumpay. Sa kabilang panig, si Duke Carmine ay ramdam ang tensyon habang naririnig ang ulat ng kanyang mga tauhan. Lalong nabahala ang mga tiwaling maharlika na nakasandal sa kanya nang makita ang pagkatalo ng kanilang hukbo. Gayunpaman, nanatiling tiwala si Carmine na hindi mananalo si Kazuya dahil sa agwat ng bilang ng sundalo, 40,000 ang kanya kontra sa 10,000 lang ng hari. Samantala, si Gaius ay naghintay hanggang hapon ngunit hindi pa rin bumabalik ang Lord ng Antamera. Kaya't inutusan niya ang kanyang hukbo na maghanda sa pag-atake. Ngunit bago tuluyang ipag-utos ang pagsalakay, biglang lumabas ang Lord. Galit na galit si Gaius nang malamang hindi pa rin napapayag ng Lord ang mga tao na buksan ang tarangkahan at sumuko. Sa tindi ng galit, bumunot siya ng espada at muntik ng pugutan ang Lord bilang parusa. Ngunit biglang inilabas ng Lord ang isang tumpok ng ginto at nakiusap na bigyan pa siya ng isang araw. Kaya binigyan siya ni Gaius ng ultimatum, hanggang tanghaling tapat kinabukasan, kapag nagtagpo na ang anino ng 2 puno sa tabi ng tarangkahan. Kapag hindi pa rin sumuko ang lungsod, tuloy ang pagsalakay. Ang hindi alam ni Gaius, ito ay bahagi ng plano ni Duchess Walter, inutusan niya ang Lord na magpanggap na nagpapasakop upang linlangin si Gaius at makabili ng oras para kay Kazuya. Sinabi ni Duchess Walter na sa panahong iyon, ang oras ay kasing halaga ng ginto, kaya kung maaari nilang ipagpalit ang ginto para sa oras, hindi na iyon masama, at maghihintay na lang sila ng pagdating ni Kazuya Soma matapos niyang talunin sina Duke Carmine at Castor. Habang kumakain naman ng hapunan, kinulit ni na Kaide at Haro ang mga sundalong nagbabantay, at tuwang-tuwa si Kaide dahil pinili ni Haro na lumaban sa panig ni Soma. Samantala, hinihintay pa rin ni Duke Castor ang pag-atake ng hukbo ni Soma sa kanyang kuta. Pagkatapos niyang pag-isipan ito, kinailangan niyang amining isang napakatalinong hari si Soma, ngunit masyado raw nakakahiya kung susuko siya ngayon kaya patuloy pa rin siyang lalaban. Biglang dumating si Kana upang iulat na nakita na ang hukbo ni Soma malapit sa kanilang fortress, at laking gulat nilang lahat nang makitang may mga gulong ang barkong pandigma ni Soma at hinahatak ito ng mga halimaw paakyat ng dalampasigan. Kaagad namang tinawagan ni Soma si Castor para hikayatin itong sumuko, pero tumanggi ito, kaya pinaulanan ng kanya ng barko ang fortress. Natawa pa si Castor, sinabing kahanga-hanga talaga si Soma, lagi raw may ginagawa itong hindi inaasahan ng sinuman. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumuko, kaya si Soma na mismo ang nagbitaw ng tawag. Inutusan ni Castor si Kana na pangunahan ang Air Force na nakasakay sa mga dragon para sumalakay, ngunit nahirapan siya dahil sa anti-aircraft system ng barko. Nais niyang pabagsakin ito gamit ang mga bomba, ngunit bago pa sila makakilos, naunahan na sila ng kanya ni Soma. Dahil sa gulat, agad na nag-utos si Kana na magkanya-kanyang iwas ang mga tauhan.
Napagtanto niyang dapat sa blind spot umatake upang mas mataas ang tsansang manalo, at nakita niyang kahinaan ng War Machine ay nasa mga gulong nito. Kaya't inutusan niya ang lahat na doon ituon ang pag-atake, sa layuning sirain at dakpin si Soma. Habang todo bigay sa pagsalakay, may bahid ng panghihinayang sa puso ni Kana, dahil dapat sana'y nasa panig siya ni Lisha bilang tagasunod, at hindi bilang kaaway sa ganitong labanan. Sa wakas, matapos ang matinding pagsisikap, matagumpay na nawasak ni Kana at ng Air Force ang mga kanya ng barkong pandigma. Ngunit pag-akyat nila sa barko, laking gulat nila nang wala silang nadatnan kahit isang tao sa loob. Doon nila nalaman na ginamit lang pala ni Kazuya Soma ang kanyang puppet control technique upang kontrolin ang barko mula sa malayo. Noon lang napagtanto ni Connor na naloko sila, isang bitag pala ito ni Soma upang ilabas sa labanan ang kanilang unit. Sa likod ng pangyayaring iyon, si Soma at ang kanyang hukbo ay palihim nang nakapasok sa kuta ni Castor para harapin siya mismo sa loob ng kastilyo. Nagkaharap sina Soma at Castor, at iminungkahi ni Soma na sumuko na si Castor upang maiwasan ang labanan, ngunit mariing tumanggi si Castor. Dahil dito, inutusan ni Soma si Aisha na humarap kay Castor, at walang pag-aatubili itong humawak ng espada upang labanan siya. Ngunit dahil matanda na si Castor at may karanasang daan-daang taon, nahirapan si Aisha sa laban. Ipinahayag ni Aisha ang kanyang pagmamahal at katapatan sa hari at ang kagustuhang makasama siya at si Prinsesa Lisha habang buhay. Pinuri ni Castor ang kanyang katapatan, ngunit sinabing dapat niyang alagaan ang sarili sa panganib na iyon. Pagkasabi niyon, mabilis siyang umatake gamit ang kanyang espada. Ngunit dumating ang puppet ni Soma at si Lisha upang tumulong, kaya nagtagumpay si Aisha na ibigay ang huling, nakamamatay na suntok kay Castor. Habang nakahandusay si Castor sa lupa, sinabi niyang hindi siya nagsisisi dahil nilabanan niya hanggang sa huli. Ipinaliwanag ni Lisha na si Soma ay isang mabuting hari. Pagtingin ni Soma sa labas, nakita niyang may makapal na puting usok, sumabog na pala ang barko, at pabalik na ang Air Force, kaya kailangan nilang magmadali. Nilagyan ni Lisha si Castor ng slave collar na automatikong hihigpitan ang leeg kapag nagtangkang lumaban kay Soma. Bagaman ayaw ni Lisha gawin iyon, kinailangan niya dahil sa pagtataksil ni Castor. Dumating si Kana at nakita ang kanyang amang nakakulong at bigla sanang umatake ngunit pinigilan siya ni Lisha. Dahil dito, sumuko na rin si Kana at sinuutan din siya ng slave collar tulad ng kanyang ama. Pagkatapos nito, lumapit si Soma kay Toma at hinirang siyang bagong general ng Air Force, na siyang mamumuno sa unit sa ilalim ng Imperial Guards. Agad na lumipad si Soma at ang Air Force papunta sa kuta ni Duke Kamay. Dahil malapit na magkaibigan sina Lisha at Soma, iminungkahi ni Lisha na gawing concubine si Kana upang makaligtas ito sa parusa, ngunit tumanggi si Soma dahil ang pagkakasala ng mag-ama sa pagtataksil sa hari ay kailangang pagbayaran ng pantay. Kaagad pagkatapos nito, lumipad ang mga kabalyero ng Air Force at binomba ang kuta ni Kamay, kaya't napilitan itong sumuko at iniutos sa lahat ng kanyang sundalo na isuko ang kanilang armas. Pati ang mga tiwaling maharlikang kumampi sa kanya ay ipinahuli niya upang isuko kay Soma. Inutusan ni Kamay ang kanyang tapat na tauhang mukhang aso na lagyan din siya ng slave collar katulad ng kay Castor. Samantala, natanggap na ni Soma at ng kanyang hukbo ang balitang sumuko na ang kampo ni Kamay. Ngunit laking gulat ni Kamay nang malaman niyang tumulak agad si Soma patungong kanluran, palatandaan na mas malaki ang target ng hari. Natuwa si Kamay at sinabing dapat magtulungan ang prinsesa at ang hari upang mapagtagumpayan ang kanyang nalalapit na pagbagsak. Sa likod ng lahat, nalaman na ang mga tiwaling maharlika ay kumuha ng mga banyagang bayarang sundalo upang pabagsakin si Soma, kaya kunwari ay nag-alsa si Kamay upang ipunin ang lahat ng iyon sa isang lugar at dakpin sila. Sa loob ng kanyang silid, binuksan ni Kamay ang alak na bigay ni dating Haring Anbich, habang nagdaramdam na hindi na niya masisilayan si Prinsesa Lisha sa kanyang pinakamarikit na kasuotan sa kasal. Sa huli, lumabas na ang ama ni Haro ang nagulat ng lahat ng plano ni Kamay kay Soma. Hindi alam ni Kamay at Kana na walang kaalaman ang anak sa lihim na plano. Samantala, sina Gaze at Prinsipe Julius ay kalahating araw nang naghihintay sa pagsuko ng Antamera at handa nang umatake nang bigla nilang makita si Duchess W. Ter na nakatayo sa ibabaw ng pader ng lungsod. Doon nila napagtanto na posibleng kasabwat si W. Ter ni Soma, at sinabi ni Julius na baka ito'y isang bitag, dapat silang umatras agad.
Gumamit ng mahika si W-Ter upang gumawa ng higanteng screen para makausap ni Gaze si Soma, habang naririnig rin ito ng mga tao sa lungsod. Ipinahayag ni Soma na tapos na ang digmaang sibil, ngunit hindi pa niya mailigpit ang kanyang espada dahil sinasamantala ngayon ng Dukado ng Amidonia ang kaguluhan upang sakupin ang teritoryo ng kanyang bansa, na siyang lubhang ikinabahala ng mga mamamayan, na hindi na halos makakilos sa kaba. Habang nakatayo sa itaas ng pader ng lungsod, diretsyong inakusahan ni Kazuya Soma ang Duchy of Amidonia at ang mga duke ng isang malupit na sabwatan, isinadya nilang pag-awayin siya at ang tatlong duke ng Elfrieden upang magulo ang kaharian at mapakinabangan nila ang kaguluhan. Tinanong niya ang mga mamamayan kung sang-ayon ba silang hayaang makaligtas ang mga traidor habang buo pa sila, at kung karapat-dapat bang patawarin ang mga aksyon ng mga ito. Halata sa reaksyon ng mga tao na ang sagot ay, hindi. Kaya't hayagang idineklara ni Soma na makikidigma ang Kingdom of Elfrieden laban sa Duchy of Amidonia. Sa labas ng lungsod, galit na sumigaw si Gaius Amidonia III na wala sa lugar si Soma para tawaging barbaric ang matagal ng pangarap ng kanilang tatlong henerasyong pamilya. Ngunit pinayuhan ni Soma si Gaius na habang nag-aatubili sila sa labas ng syudad, ang kanyang hukbo ay papunta na sa kanlurang bahagi upang salakayin ang kanilang bayan. Tinawag niya ang pagsalakay ni Gaius sa Elfrieden bilang isang malinaw na act of invasion, kaya sa ngalan ng mga mamamayan ng kanyang kaharian, opisyal niyang idineklara ang pakikidigma sa Amidonia. Nang marinig ito, nataranta si Gaius at agad inutusan ang kanyang mga sundalo na bumalik sa kanilang bayan upang ipagtanggol ito. Sa kabilang banda, ibinalita rin ng butler ni Princess Roroa Amidonia ang nalalapit na pag-atake ni Soma sa kanilang teritoryo. Alam ni Roroa na matalino si Soma at palaging isang hakbang ang lamang. Habang tinatahak ng mga sundalo ni Gaius ang Udan Gorge upang bumalik, nahulaan na ito ni Soma at pinaikot na niya ang kanyang mga sundalo roon, kaya tuluyang natrap ang mga tropa ng Amidonia. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, halos wala silang oras para makabawi, mula sa 500,000 na sundalo, halos 400,000 ang nalagas sa ambush. Kahit na nakatawag pa si Gaius ng karagdagang 200,000 sundalo at pagkain, pagdating nila sa kapatagan ay laking gulat nila dahil puno na ito ng mga watawat ng Kingdom of Elfrieden. Akala ni Gaius na tuluyan ng bumagsak ang kanilang kabisera, ngunit pinansin ni Prince Julius Amidonia ang kastilyo kung saan nakalambitin pa rin ang mga watawat ng Duchy of Amidonia, isang palatandaan na hindi pa tapos ang lahat. Tuwang-tuwa si Gaius Amidonia III at agad niyang inutusan ang kanyang mga sundalo na mabilis na talunin ang kalaban upang makabalik na sa kastilyo. Samantala, natanggap na ni Kazuya Soma ang ulat na balak salakayin ni Gaius ang kanilang lugar, kaya't bago pa man makarating ang mga tropa ni Gaius pabalik sa kabisera ng Amidonia, naroon na agad ang mga sundalo ni Soma na handang salubungin sila. Agad niyang inutos sa buong hukbo na pamwesto at maghanda para sa labanan. Nang iwagayway ng 2 beses ang watawat, agad nilang sinunod ang taktika at bumuo ng V-shaped formation, sa gitna ang Imperial Guards at Guard Cavalry, sa kaliwa si General Glaive, tamang pangalan mula sa anime, at sa kanan naman si Princess Leisha kasama si Aisha. Nasa Kane kanilang pwesto na ang lahat, handang-handa sa labanan. Sina Soma at Carla, ang tamang pangalan para sa kana, ay nakatayo sa itaas, nagmamasid sa kaganapan habang nagsimula ng magbanggaan ang magkabilang panig. Halos ubos na ang lakas ng mga sundalo ni Gaius matapos ang sunod-sunod na ambush habang sila'y pauwi sa kanilang bansa, kaya't naging madali para sa mga sundalo ni Soma na biguin ang buong hukbo ng Amidonia. Ang mga lider ng hukbo ni Soma ay halos kaunting atake lang ang kailangan upang gumuho ang buong unit ng mga kalaban. Sa gitna ng labanan, tahimik na nag-iisip si Soma habang nakaupo, kaya't lumapit si Roroa Amidonia, tamang pangalan para sa Connor, at tinanong kung saan ba nakatuon ang kanyang isip. Tumawa lang si Soma at sinabing ang trabaho ng hari ay bago at pagkatapos ng digmaan lang naman, hindi habang nasa mismong labanan. Biro pa niya, kung natalo sila, dapat ay ialay na lang niya ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad sa kanyang mga general. Nabigla si Carla at tinanong kung hindi ba siya natatakot mamatay, at tinakpan naman ni Soma ang kanyang bibig habang pabirong sinabing baka siya'y hindi tunay na hari dahil sa kanyang asal. Sa totoo lang, inamin ni Soma na isa siyang duwag, hindi niya gusto ang kamatayan at ayaw niyang may mamatay dahil sa digmaan. Ipinaliwanag pa niya na ito ang kauna-unahang malaking digmaan na talagang siya ang namuno, at hindi siya komportable sa mga eksena ng pag-aalay ng buhay sa labanan.
Nang makita ni Gaius na talo na ang kanilang panig, inutusan niya ang anak niyang si Prince Julius na tumakas agad upang mapanatili ang kanilang angkan. Kahit labag sa kalooban nito na iwan ang kanyang ama, napilitan pa rin siyang tumakas alang-alang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Si Gaius Amidonia III ay nagpasya na siyang lalaban hanggang dulo upang magbukas ng daan para makatakas ang anak niyang si Julius. Ngunit bilang mabuting anak, sinabi ni Julius na siya na lang ang pipigil sa mga tropa ng kalaban upang makaligtas ang kanyang ama. Ngunit mariing tumanggi si Gaius, aniya, marahil ang totoong pakay ni Kazuya Soma ay ang kanyang ulo, at sa oras na mapatay siya, tiyak na magigiba ang konserbatibong paksayon sa loob ng Duchy of Amidonia. Hindi akalain ni Julius na handang maglakbay si Soma ng ganoon kalayo para lang patayin ang kanyang ama. Ayaw nang palawigin ni Gaius ang usapan at inutusan ng anak na agad tumakas. Labag man sa loob ni Julius, sinunod niya ang hiling ng ama dahil ito raw ang kautusan ng hari, at kung wala siya, sino ang mamumuno sa bansa? Bago tuluyang tumalikod at sumibat sakay ng kabayo, humingi siya ng tawad sa ama sa huling pagkakataon. Samantala, si Gaius ay sumugod sakay ng kanyang kabayo dala ang iisang layunin, patayin si Haring Soma. Nakumpirma ni Soma na umatras na ang pangunahing puwersa ng Amidonia at si Gaius na lang ang sumusugod ng buong lakas upang bawiin ang kanyang kaharian. Agad namang inutusan ni Soma si Carla, tamang pangalan mula sa anime, na lumipad at harapin ito, habang si Ludwan, tamang pangalan ng general, ay nanguna sa isang squad. Nang makita nila ang tila si Gaius ay agad niyang inihagis ang sibat at tumama ito sa dibdib ng lalaki, subalit ito pala ay isang body double lamang. Sa kabilang banda, hinarap na ni Carla si Gaius at idineklara nitong ang kanyang tanging pakay ay ang ulo ni Haring Soma upang tuparin ang hangarin ng 3 henerasyon ng kanilang royal family. Ngunit porsigido rin si Carla na makuha ang ulo ni Gaius upang ialay ito kay Soma. Sa kabila ng kanyang pagiging Dragonkin, nag-api siya agad ni Gaius. Dahil dito, kinailangan ng gamitin ni Soma ang kanyang puppet upang suportahan si Carla sa laban. Natuwa pa si Gaius at sinabing hindi siya matatalo ng basta-bastang puppet. Dumating na rin si Soma kasama ang ilang sundalo at nagpakilala sa harap ni Gaius bilang ang haring inaakusahan nitong yamurak sa kanyang kaharian. Narinig ito ni Gaius Amidonia V at agad siyang tumugon na ang Alfredan ay orihinal na teritoryo rin ng Amidonia, kaya't kung siya man ay nakatapak doon, ay wala siyang dapat ikahiya. Bigla siyang sumugod papunta kay Soma, ngunit hinarang siya ng puppet ni Soma. Kaagad namang inutusan ni Soma si Carla na sunugin ang effigy gamit ang fire-type attack, na naging dahilan ng pagsabog ng puppet at ng mismong kinatatayuan ni Gaius. Gayunpaman, nadamay rin si Carla sa pagsabog at natapon ito palayo hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Agad na tumakbo si Soma upang tingnan ang kanyang kalagayan, pero bago pa siya makapagsalita, pinagalitan siya ni Carla at sinabing kung siya'y mamamatay, tiyak na magdadalamhati si Licia. Pareho nilang ibinaling ang tingin kay Gaius, kahit sugatan at duguan, nakatayo pa rin ito. Habang paika-ikang lumalapit kay Soma, patuloy siyang bumubulong na kailangan niyang tuparin ang pangarap na pugutan si Soma para sa dangal ng mga taga-Amidonia. Para maprotektahan si Soma, agad na pinaulan ng mga palaso ng mga archer niya si Gaius, at tuluyang napabagsak ito. Bago bumagsak, inihagis pa ni Gaius ang kanyang espada na bumagsak mismo sa harap ni Soma. Nang makita ng mga sundalo ng Amidonia ang pagbagsak ng kanilang hari, agad silang sumuko. Sa kabilang banda, nang malaman ni Zoro na namatay ang kanyang ama, labis siyang napaiyak sa sakit. Sa puntong ito, matagumpay nang nasakop ni Soma ang buong teritoryo ng Duchy of Amidonia. Sa kasalukuyan, si Soma at ang kanyang grupo ay nasa loob ng kastilyo ng Amidonia. Napansin ni Licia na sobrang engrandi at magarbo ang pagkakadekorasyon ng bulwagan. Tila mas marami pang pera ang ginastos sa dekorasyon kaysa sa buong bansa nila. Tinanong ni Licia si Soma kung matagal na ba talaga nitong balak sakupin ang Amidonia. Saglit na natigilan si Soma at kaagad na ipinaliwanag na simula pa nang lumitaw ang mga halimaw sa border ng kaharian ay nagduda na siya. Bakit may mga sundalong ipinadala sa kagubatan sa gilid ng hangganan? Pero hindi pala sundalo ang mga iyon, kundi fire-type monsters. Buti na lang at nailigtas ng puppet ni Soma ang batang babae na nakatalaga sa reconnaissance sa kagubatan, kung hindi ay siguradong magkakagulo.
Ipinagpatuloy ni Soma ang paliwanag na ang kaguluhan na dala ng mga Flame Heroes ay isang taktika lamang upang mapilitang lumikas ang mga tao mula sa mga baryo. Ibinahagi ni Ludwon kay Soma na tumakbo na papuntang kanluran si Julius upang humingi ng tulong sa Grand Empire. Dahil kaalyado ng Amidonia ang imperyo, tiyak na magpapadala ito ng puwersa upang bawiin ang teritoryo. Sinabi ni Soma na sa bagong bansang ito, wala pang mga opisyal na nangangasiwa kaya't nahihirapan silang magpatakbo ng maayos. Kaya't hiniling niyang maglipat ng ilang opisyal mula sa Alfredon. Dagdag pa rito, labis ang galit ng mga mamamayan ng Amidonia sa Alfredon matapos silang sakupin. Iniulat ni Poncho ang kalagayan ng yaman ng estado, ubos ang budget at wala ring pagkain, ngunit punong-puno naman ang mga bodega ng mga armas. Kaya't iniutos ni Soma na ibenta ang mga armas upang magkaroon ng pondo at magbigay ng pagkain hanggat hindi pa muling nanunumbalik ang kaayusan sa loob ng kastilyo. Napapawisan si Poncho habang sumasang-ayon at agad na inihanda ang transportasyon. Dahil disidido at disiplinado ang mga sundalo, naging madali para sa kanila na masakop ang buong teritoryo ng Amidonia sa isang iglap. Ngunit pinaalala ni Soma na hanggang doon lang muna ang kanilang tagumpay, dahil kung makialam ang Empire, tiyak na magiging mahirap na ang laban. Nataranta si Licia nang marinig ang tungkol sa Empire. Ipinaliwanag ni Soma na malamang ay makikialam nga ang imperyo, pero wala rin siyang katiyakan. Dahil kabilang ang Amidonia sa mga bansang lumagda sa Human Declaration, kung masakop ito, imposibleng manahimik lang ang Empire. Isa sa mga clause ng kasunduang iyon ay ang pagbabawal sa sapilitang pagbabago ng hangganan sa pagitan ng mga bansang tao. At kapag nilabag ito, handa ang Empire na gumamit ng puwersa bilang parusa. Napansin ni Soma na may butas ang kasunduang iyon kaya't hindi na lang siya sumali. Hinimok niya ang lahat na samantalahin ang panahon upang asikasuhin ang mga suliraning dulot ng digmaan bago pa dumating ang mga bansa mula sa Empire. Sa bawat lugar na puntahan ni Ludwon at ng kanyang hukbo, iniiwasan sila ng mga tao. Samantala, dumating si Juna sa kabisera ng Amidonia suot ang kanyang navy uniform upang humarap kay Soma. Nang makita ni Licia na tila napakalapit ng dalawa habang nag-uusap, hindi niya maitago ang kanyang pagkainis. Agad namang lumapit si Aisha at hinaplos ang ulo ni Licia bilang pampalubag loob. Medyo nahiya si Soma pero agad niyang binago ang usapan para makaiwas sa abala. Sinabi niya na tinawag niya si Juna roon upang ipatupad ang isang plano, na ikinagulat naman ni Licia. Pagkatapos noon, ginamit ni Soma at Aisha ang image transmission device upang mag-organisa ng isang music program para sa lahat ng mamamayan ng Amidonia. Inimbitahan nila si Juna at iba pang mga aawit mula sa Amidonia upang magpalitan sa entablado, na talaga namang ikinatuwa ng mga tao dahil ito ang unang beses nilang makita ang bansa sa ganitong masayang kalagayan. Ang Amidonia ay isang military state kaya kontrolado ang lahat ng kilos ng mga mamamayan. Ngunit ngayon, pinayagan ni Soma ang lahat na malayang gawin ang gusto nila. Samantala, sa Grand Empire, ang bansang may pinakamalakas na military power sa buong kontinente, ang batang emperatrice na si Maria ang namumuno. Sa panahong iyon, natanggap niya ang balita na nasakop ng Alfredon ang Amidonia, ngunit alam niyang si Gaius ang unang nagdeklara ng digmaan at hindi si Soma. Kaya ipinadala niya ang kanyang nakababatang kapatid na si Gian upang makipagkasundo sa kapayapaan kay Soma. Dahil sa mga bagong patakaran ni Soma, naging mas maunlad ang buhay ng mga tao sa Amidonia. Dahil dito, naniwala si Roroa na hindi na mababawi ni Julius ang Amidonia dahil binigyan ni Soma ng kasaganaan ang mga tao, isang bagay na hindi pa nila naranasan noon. Inutusan pa niya si Poncho na mamahaji ng pagkain sa mga mahihirap sa lungsod. Inimbitahan din ni Soma sina Juna at Tomo na magbihis bilang ordinaryong mamamayan upang lihim na ikutin ang kalagayan sa mga kalye. Sinamantala naman ni Juna ang bihirang pagkakataon upang landiin si Soma, dahil baka sakaling maging isa siyang concubine balang araw. Ibinili ni Soma si Tomo ng bagong sapatos kaya't halos maiyak sa tuwa ang bata, at binilhan din niya si Juna ng hairpin bilang pasasalamat sa matagal nitong suporta. Pagkatapos, tumigil sila sa ilalim ng puno upang umupo at damhin ang katahimikan ng paligid. Ngunit hindi pa man sila maayos na nauupo ay biglang lumitaw si Gian upang makipag-usap kay Soma, na agad niyang nakilala bilang kinatawan ng Empire na ipinadala upang makipag-ayos sa usapin ng Amidonia.
Lubos ang paghanga ni Gian sa kung paano nabago ni Soma ang isang bansang militar sa isang umuunlad na lipunan tulad ngayon. Hindi rin niya inasahan na magagamit ni Soma ang image transmission device upang mag-broadcast ng balita para sa mga mamamayan na mapanood. Gayunpaman, kailangan pa rin ni Gian na ipaglaban ang pagbawi sa Amidonia para kay Julius ayon sa batas ng Human Declaration, kaya iminungkahi niyang makipag-ayos muna kay Soma tungkol dito bago siya umalis agad. Pagbalik nila sa kastilyo, inabot ni Soma kay Aisha ang isang lipstick na binili niya sa palengke para sa kanya, na agad namang ikinapagselos ni Lisha, kaya napilitan si Soma na bigyan siya ng isang napakagandang kwintas upang mapawi ang kanyang tampo.